Akala natin yung mga pangyayari sa buhay ay, for example, if they are negative, talagang naturally and really, ito ay masama. Pero tingnan natin, baka may mga bagay minsan na nangyayari kasi pinapayagan para out of this experience ay may mabuting maidulot ito sa atin. Tara, samahan niyo ako. Good morning, ladies and gentlemen. This is Sunny of Sunrise 75 Channel, the home of educational and positive videos. At sa pagkakataong ito ay napaka-exciting na naman ang pag-uusapan natin na isang paksa. Kahit tayo nandito sa bundok ngayon ay magbabahagi tayo sa inyo ng akala natin yung mga pangyayari sa buhay ay, for example, if they are negative, talagang naturally and really, ito ay masama. Pero tingnan natin, baka may mga bagay minsan na nangyayari kasi pinapayagan para out of this experience ay may mabuting maidulot ito sa atin. May mga pagkakataon ba sa buhay natin na yung mga negatibo sa tingin natin at a glance na mga pangyayari ay talagang they are truly negative? Or naiisip din ba natin o meron tayo ng ganung reflection that probably God allows these things to happen because He wants us to learn something. I'd like to share some passages from this book. Actually, this is the Purpose Driven Life book of Rick Warren. But of course, maaring sa book kasi na ito, iba-iba kasi ang ating pananaw, no? Pero marami ka ring mapupulot na mabubuting aral sa aklat na ito. I'll read some of the passages here. For example, sabi dito, God could have kept Joseph out of jail, kept Daniel out of the lion's den, kept Jeremiah from being tossed into a slimpy pit, kept Paul from being shipwrecked 3 times, and kept the 3 Hebrew young men from being thrown into the blazing furnace. But He didn't. He let those problems happen, and every one of those persons was drawn closer to God as a result. So, yan yung binabanggit ko kanina, no? Kung titingnan natin yung mga examples, no, ng mga pangyayari doon sa mga taong naniniwala sa Panginoon, hindi mo masasabi na lahat ng bagay ay mabuti, ang lahat ng nangyayari. Maraming mga pagkakataon na hindi mabuti, katulad ng mga binanggit natin kanina, si Joseph at marami pang iba, like for example, Paul, no? So, ang dami-daming mga hindi mabubuting pangyayari. Pero, itong mga pangyayaring ito ay malaking naitulong sa kanila, sa kanilang pananampalataya at pagkapit sa Diyos, no? So, that's the reason why I mentioned earlier, hindi kaya may mga pagkakataon na hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na sa tingin natin ay mabigat, mahirap. Pero out of these situations, kapag wala na tayong pwedeng tawagin, kapag wala na tayong pwedeng sandalan, ay makakatulong itong mga pagkakataong ito para lubusan nating makilala ang Panginoon. That despite everything, God is still in control at hindi tayo niya iniwanan. So, sa pagpapatuloy, I'd like to share this part. Sabi dito, we felt we were doomed to die and saw how powerless we were to help ourselves. But that was good, for then we put everything into the hands of God, who alone could save us. Alam nyo, kapag ang tao ay malusog, maraming pera, malakas, maraming pagkakataon na nakakalimutan natin sinong gumawa sa atin, bakit tayo nabubuhay, anong purpose natin sa daigdig, bakit hindi naman natin kailangan kung sino yun. In general, hindi natin kailangan ang Diyos sa mga pagkakataon na yun. Parang ganon yung ating pag-iisip, no? Generally. Pero kapag dumating sa punto na wala na tayong choice, andun tayo sa isang mahirap na sitwasyon, dun tayo nakakapag-reflect, sandali, I need someone. At kung yung mga kapamilya, mga kaibigan ay hindi tayo pwedeng tulungan nung mga bagay na gusto nating ipagawa sa kanila at wala nang choice, bumabaling tayo, kumakapit tayo sa Panginoon. At doon nag-uumpisa kung paano natin nakikilala
at pinalalalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. So at the end of everything, how about thinking of God allows things na maaring hindi tayo comfortable. Pero yung lessons, kasama na dyan yung ating pagbaling, pagtiwala, no? Pagkapit sa Diyos, ay maaring makatulong sa atin para makilala natin siya. So this is Sunny of Sunrise 75 channel. Hopefully, meron tayong nakuha sa reflection na yan. Thank you very much. And if you find this video interesting, you may share this one to your family members, to your friends, and to all those who are watching from our video. Thank you very much, and bye for now.